Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Hinikayat ni Senator Amy Marcos ang palasyo na magsumiti ng isang komprehensibong report tungkol sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco at sa posibleng pagkakasangkot umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ng iba pang government officials dito. Kasunod ito ng report na pumanaw si Tantoco dahil sa umano'y coke effects. Alam nyo na yung coke, ha? May mga kumakalat na ulat na bahagi umano si Tantoco sa entourage ni First Lady noong nagpunta siya sa Los Angeles. Dahil dito, posibleng may kaalaman umano ang First Lady sa insidente. Humihingi rin ng clarification si Senator Marcos sa kinaroroonan ng First Lady noong mangyari ang insidente at official records tulad ng medical examiner's report para pabulaanan ang mga ulat. Okay, so ito na, delikado na. Nakialam na ang super ate ng Pangulo. Kagaya ng ginawa niya sa pagkidnap ni kay PRRD at ginawa niya ng investigation report, investigation hearing pala, Senate hearing, o yun, may nakasuhan, 5. Kaya ang iba dyan gustong maging ombudsman. So ito, ano ba ang pangunahing layunin ni Senator Amy nga humihingi ng report? Of course, para malinawan. I don't know kung ang monitor ko as of 5 o'clock kaninang hapon, wala pa ring press con si Jose Claire Castro. So bakit bigla silang tumahimik sa bagay na ito? So, napakagandang development ito at mismo na ang super ate ng Pangulo ang nagsalita tungkol nito at dapat lang talaga na malaman natin ang katotohanan kasi government activity yung nangyari. Yung lakad ng entourage ni First Lady, official trip, gastos ng taong bayan. So, hindi pwedeng tatahimik na lang. Karapatan nating mamamayan na malaman ano pa talaga ang nangyari. Kaya, to me, welcome development itong, anong tawag dito, pakikisawsaw. Sinong ibang senador na makakaya nito? Be? Yung 24 senators ngayon, na nakaupo, meron bang matapang? May balls na magsabi sa Malacanang na mag-submit kayo ng report? Sige nga. Si super ate lang. Kaya ako, pamilya ko, mga kaibigan ko, hindi kami nagkamali na binutuhan namin si Senator Amy. Hindi nagkamali si VP Sara na nag-endorse sa kanya. Kasi pagdating sa mga bagay na ito, hindi nila talaga, excuse me, hindi nila mapipigilan ang super ate. Nagmana talaga sa kanyang ama. Ito ang tunay na Marcos. So, ano kaya ang reaksyon na naman dito ng Malacanang, lalo na si Auntie Claire? So, marami nang sasagutin ni Jose Claire Castro. Matindi ito. Panawagan na mag-submit ng report. Magbasa tayo sa mga comments. People who reacted.
6,700, 3,900 nag-like, 2,100 ang tumatawa, 462 ang love. Okay. Okay, mga comments. Rob Tim Onyesa. Ito naman ang Amy Duterte na gusto sumama sa impyerno si Digong. Roger Gallardo, criminal law rule. The burden of proof lies with the accuser, which means the accuser prosecution must prove the guilt of the accused and not the other way around. Leticia Lagman, ito, why are you trying so hard to rock the boat? What are your true intentions? Siyempre, katotohanan. Bakit? Oh, Mark Clemente, national issue ba yan? Yes! Bakit hindi national issue na? Pera ng taong bayan yung ginastos pagpunta nila doon. It's an official trip. Manila Film Festival. Ginastusan ng tao. Maliban lang kung mapatunayan nila na sarili nilang pera ginastos yung entourage pagpunta doon. Yes! Huwag na tayong makialam. Kailang ito. Ako, ang paniniwala ko, ang opinion ko, pera ng taong bayan ang ginastos sa lakad na ito. So, bakit kayo takot na mag-submit ng report? Anthony Marco, a bargaining agreement is about to go down. Why do you think PBBM is invited to stay in the White House July 20 to 22? Sammy Delor, now na, not forthwith, not immediately. J. Madrio, anti-nuclear, where you na, press con, naman jud pag may time. Okay, sige, tignan natin anong mangyari dito. Salamat, Senator Amy.